magsasangi ako ng bigas namin. Ito yung binili namin na rice. So mura lang to siya. So, ayan. So, ngayon is kakain ako. Hanapin ko muna yung sardinas ko kung saan nabutang ba. Okay. Kakain ako ng sardinas today. So, ito yung dinner ko. Yung Ligo sardines. Ayan. So, ayan. Kumakain na siya. Pinauna kong pakainin si Sarah. So, ngayon, kuha ako ng toyo. Meron akong sili dito. Sili. So, nandito yung sili. Kuha ako ng panaksan or bowl. Lalagay ko dito yung sardinas. So, itong Ligo yung ating dinner today. Ayan. Ang sarap, diba? Natin. So, maglagay tayo ng kaunting suka. Ayan. Kaunting toyo. Ayan. Ayan. Yung sili natin. Para may ay, nilupad man, uy. Nilupad siya mga kigwahers. Gikigwa. Ito na yung ating dinner for today. And nakapagtimpla na ako ng aking Milo na may gatas. Kain tayo. Itadakimasu. Thank you so much, Lord, for the blessings. Sa grasya, salamat. Ayan, kain tayo mga kigwahers. Kain po tayo. Ang sarap ng pagkain ko. Alam nyo ba? Pag makakain ako ng sardinas ba, yung mga memories ko before sa kabataan ko. Kain mo na ako. Namamalit yung mga memories ko. Yung kabataan ko ba? Alam mo ba yung kabataan ko? Hindi kami maka-afford ng sardinas. Tagpila man yung sardinas before. Magkano kaya to? Parang 12? 12? Yung kabataan ko, grabe talaga yung buhay namin. Masaya na mahirap. Kasi, ito, yung sardinas, makabili kami. Pag may sweldo na yung papa at mama ko, may kita ba sa pangdadabong. So, bibili ng sardinas kami. Tapos, 1 kilo ng bigas. Bulad ba? Bulad yun rin. Tapos, yung sardinas, lalagyan namin ng sili, ganito, suka, tapos toyo, tapos sa isang sardinas, marami kami kakain yung pasiguon na mugkaon ba? Nya mais ang kanon, lami alagi, the best. Grabe yung strategy namin ba doon before sa probinsya. Probinsya life, mahirap na masaya. Ang sarap nito, pwede butod. Yung bibi ko kumain na. Tapos, yung sardinas, masarap lagyan ng itlog din. Tapos, udong, namiswa. Tapos, sayote. Sagulan ng tinapa, sardinas. Ang sarap. The best. So, ngayon, ano yung video natin? Sit-up video. Sit-up ba? Tama ba? Sit-up video. Tapos, while kakain tayo ng sardinas, magchichika tayo ng story ko. Konting chika about my life story. Okay? Okay ba kayo? So, bahala kung hindi kayo, magandahan sa story ko. Basta lang ako makachika, okay? Yun. Gusto kong i-document ba? Charot, document talaga. Alam nyo ba, noong high school lang ako mag-start sa high school. Yung pagka-graduate ko talaga ng high school, pumunta ako ng Cebu. In 2008, yun, pumunta ako ng Cebu. Tapos, alam nyo ba, yung pera ko, binigay pa yun sa aking, purya hinumdum lang, purya hisgot. Binigay pa yun sa aking auntie, yung pera, 1,600 pesos. Kasi wala kasing pera kami. So, naghingi lang kami ng pera sa auntie ko. Naiyak ako. Bakit ba? Teka lang. Kinat ko muna kasi naiyak ako mga kigwahers. Ano ba? Bakit ba naiyak ako? Kasi, anyway. So, andito naman tayo sa chika. So, i-chika ko na lang. Naiyak ako kasi nawala na yung auntie ko. Ayun. Bakit ba naka-story ako nito? So, simulan na natin.
Kasi nawala na yung auntie ko 2 weeks ago. 2 weeks, 3 weeks ago. Alam niyo ba, nung pumunta ako ng Cebu, wala talaga akong pera, wala. Tapos, before pa ako pumunta ng Cebu, high school pa ako noon mga kigwires. So, high school. So, pumunta kami ng auntie ko, anhing auntie ko doon sa sa Cebu. Sinama niya ako. Yun, nagbakasyon kami doon. Dinala niya ako sa cousin ko. So ayan, sabi ng cousin ko kasi wala yung anak yung cousin ko. So dinala niya ako sa cousin ko. Tapos sabi ng cousin ko, doon na lang daw ako titira, papaaralin nila ako. Ayan. So I was 17 years old at that time. So after ng bakasyon, bumalik kami sa Davao. Tapos sabi ng cousin ko, dito ka na lang sa amin. Kaya ayun, to make the story short, so after graduation ko ng high school, so I was 17 years old at that time. May kasama akong friend na pupunta din ng Cebu. Tapos alam nyo ba, nakakatawa yung istorya ko. Ayun, sumakay na kami ng bus. Tapos binaunan ako ng papa ko ng yung tali na manok ba, yung maliit na manok, inadobo ng papa ko. Ang liit ng manok mga kigwahers, dalawa yung inadobo ng papa ko. Pinakaging ba? Alam nyo ba yung pinakaging? Yung pinagahi na pagkaadobo pa para hindi siya mapanis. Yun. Ayan, sumakay na kami ng bus. Tapos yung may nagtitinda, mga itlog, mga kakanin. Hindi ako maka-afford mga kigwahers kasi konti lang yung pilang dala ko. Bibili pa ako ng ticket ng yung barko. Tapos yung pamasahe ng bus, 400 plus, parang 500. Ang mahal, di ba? Tapos bibilhan ko pa ng pagkain. Wala na talaga akong wala na talaga. So, ang ginawa, good thing na lang na binaunan kami ng papa ko. Ayun na nga. So, lunchtime na. So, alam nyo ba ang nangyari? Bisaya ko lang nato ni. Di ko kabalo magtagalog. Uy, pinaspasay ba? So, kabalo ba mo unsay nahitabo? Maoto. Pag break sa bus, unsay pagkahitabo nga natagat man ang akong adobo na gibutang sa baunanan. Nangalagpot sa tiilan sa mga pasahero mga kigwahers ang adobo. Unsang pagkatabo ang mga kigwahers nga wa naman ko'y suldan. Kabalo ba mo? Nga, puno kayong bus, di ba? Puno kayo. So, pitsido kayo ba? Super ang hirap gumalaw. Alam niyo ba yung ginawa ko? Pumunta ako sa ubos sa tiilan sa mga tao. Pinick up ko yung adobo na natagak-tagak sa ubos ba? Gitamak-tamakan na sa uban ang akong adobo mga kigwahers. Kabalo ba mo? Akong gikuha ang adobo sa tiilan sa mga tao. Kinuha ko yun. Kasi wala akong makain, di ba? Paano na yung panihapon ko doon sa barko, wala akong kapagkain. So kinuha ko talaga yung adobo doon sa tiilan ba, sa under the chair sa bus. Kinuha ko talaga, pinick up ko. Wala na ako naghuna-huna sa ilang ikasturya sa kuha ba. Basta ako ang gipick up ang adobo sa ilalom sa tiilan sa mga tao. Sus, kumutuo mo sa dili. Na, grabe ang ako ang yung experience ko noon ba. Kaahak ba? Uy, nakakatawa ako na maiiyak yung ma-experience. Ayun na nga, nakuha ko lahat yung adobo na. Some of the adobo is natamakan, some are not. So andun lang sa kilid-kilid ba, kinuha ko talaga. Alam niyo ba yung baunanan, andito sa aking kamay, ganito ako, kinuha ko sa ilalom sa tiilan sa bus ba. Nasyak yung kaibigan ko, bakit kinuha ko pa daw, madumi na daw. Sabi ko, hindi, okay pa to, hindi, wala pang minuto, pwede pa to. Pero sa isipan ko, dapat kukunin ko talaga kasi wala akong makakain pag nasa barko na ako, tapos super gutom. Alam nyo ba, yung biyahe sa bus from Kalinan, Kalinan, Davao City ba, from Kalinan to Cagayan de Oro is around maybe 8 hours to 9 hours. Tapos wala nga akong pera, kulang pa sa pamasahe kung magbibili na lang ako ng pagkain, di ba? So yun, kinuha ko talaga kasi sayang naman, tapos wala akong pera. Paano? Wala akong makakain. Yun na nga, share ko lang. Natatawa ako mga kigahers. Buha nga lagi. Mauta akong experience sa katong na tukog Cebu. Tapos ayun na. Dumating na kami sa barko sa Cagayan de Oro. Kain muna tayo. Ang sarap ng tinapa. Naiiyak ako. Bakit?
nakatawa ko. So, ayun na nga. Yun. Pagdating ko sa barko, meron pa akong pagkain mga kigwas. Tapos, alam niyo ba, dinivide ko yun. Good. Para dinivide ko yung adobo ko kasi meron akong 15 pieces na adobo noon. Hiniwa-hiwa na ba? So, gidivide ko. So, parang 15 pieces yun. Kasi yung kaibigan ko, may dala siya, may pira sila, diba? So, ako lang yung kunti yung pira ko. So, hindi to, itong video na to is hindi nagmamakaawa ako or nagpapakaroning nun na para lang ma-like nyo or ma-subscribe nyo. Hindi ha. Totoo tong nangyari sa akin. Parang, recording, nagbibideo ako para record ba, tapos kumain ako ng sardinas kasi parang relatable sa aking mga life story before, yun. Naiyak ako bakit nakatawa ko sa nang pangyayari sa buhay ko. Ayun na nga. So, meron pa akong 10 pieces na adobo na left o nabilin ba. Ayun. So, dumating na ako sa barko. So, hapon na kami dumating, mga around 6, o gabi na pala, 6 p.m. na. Sobrang ulan pa naman yun, mga kigwars. Yung dumating kami sa pier ng Cagayan de Oro around 6 p.m. in the evening. So, ayan. So, by the way, yung nabayaran ko sa bus is 450 pesos. So, ayan, pumunta na ako sa ticketing area ng barko para bibili ng ticket ng barko. So, yung barko nabili ko is 1,150 yung ticket. Ang 1,250 minus 1,150 equals, ayan mga kigwahers, 100 pesos na lang yung bilin ko. Good thing talaga, hindi ako bumili sa bus kasi kung bibili pa ako sa bus, paano na, wala na akong pera, paano na papunta kong Cebu, di ba? Magbabarko pa kami. Yun. Ayan. So, dumating na yung gabi mga kigwahers, dumating na. So, kainan time na naman. Alam, yung from province na makapunta ka ng ibang lugar, yung parang, hala, ang laki ng dagat, yun. Tumitingin talaga ako sa kawanang-wanangan sa dagat. Tapos, nagmumuni-muni ba? Sinabi ko sa sarili ko talaga, ano bang life ko dito sa Cebu? Kapag darating ako sa Cebu, yun talaga yung ko. Titingin ako. Tapos, I miss my family at that time when I was in the barko. Looking back, grabe. So, ayan, na naman ako, nag-feel lonely na naman ako at that time. Tapos, ayun, kainan na. Kumain ako mga kigwahers. So, super gutom ako kasi di ba, gabi na. Kumain ako. Yung adobo ko is nanggahi na sa kasakatugnaw ba. Nabahaw na kaayo. Basta wala na ko'y pakialam ato mga kigwahers. Ang importante, mabusog ako kasi ang sinabi ko sa isip ko, bahalag madumi or may dumi ito, kakainin ko talaga kasi baka mapasmo ko ba kung di ko mukaon, unsaon na lang. Buang, unya mo to. Kaon ako, unya karon gagmay na may nangabilin, di ba kay taliman to, gagmay ba murag hapit ma piso-piso gamay sa katong giluto ni Papa ang kuan, piso-piso gamay na manok. Ayan, motor siya. Man, kinain ko. Tapos, nabusog na. So, humiga na ako sa barko. Ayan, nakatulog na ako. Nakalanghap ako ng cup noodles ba? Alam nyo, mga bulalo na cup noodles sa Nissin ba? Ayan, nakalanghap ako kasi yung katabi ko, kumakain ng bulalo na noodles. Unsang pagkahitabuan na gigutom ko mga kigwahers sa baho sa noodles. Nitanaw ko sa akong pitaka, 100 pesos na akong pera. Sus, mura jud kog kigwa mga kigwahers. Naglaway ko sa tao nga nagkaon og bulalo. Nagtanaw-tanaw ko ba, pasiplat-siplat ko ba na tumitingin doon sa tao na kumakain ng bulalo na cup noodle na Nissin. Ang sarap. Ang bango ng amoy at that time kapag umuwi ako ng Pinas. Before, kumakain ako ng bulalo ng cup Nissin. Kasi, yung kahit na anong noodles, kasi yung mafe-feel mo ba na yung memories mo mabalik-balik sa panumduman nato ba nga. Hala, mao man akong experience sa tulis sakay ko og barko. So, grabe halagi, gutom kay ko ato nga tayo mga kigwahers ay kasi kulang yung pera ko, 100 pesos na lang yung pera ko sa wallet ko. Tapos kung bibili pa ako, alam nyo ba, ang mahal ng bulalo. Diba, may kumain na bulalo, gusto kong kumain kasi ang bango. Munta ako sa store ng barko. So, I asked kung magkano yung bulalo nila na Nissin. 25 pesos. Oh my God, ang mahal.
Sobrang mahal. So, yung 100 pesos ko, minus 25, 75 pesos na lang. Paano yung breakfast ko? Paano yung allowance ko kung walang, yung sasakay pa kami papunta ng Cebu, diba? Wala akong pira. Paano na? Kaya alam nyo ba, yung ginawa ko sa tindera, ay, okay lang, wag na lang, salamat na lang. Kasi, sa isipan ko, wala na akong pira kung ibibili ko pa ng bulalo na cup noodles. Ang experience ko before, grabe. Kung isugod na to sa kabataan ko pa, namamaligya ako ng pako. Grabe, yung elementary days ko, namamaligya ako ng pako. Bakit ba umiiyak ako? Tika lang. Kain muna tayo mga kiguys kasi emotional ako, giahak ko eh. Kain muna ako, lumamig na yung pagkain ko. Tinulog ko na lang yung gutom ko at that time. Tapos umaga na, nag-morning na. Nagdunggo na ang barko sa Cebu Pier ba. Tinundo ako sa Cebu, tapos pinakain kami. Ni-order ko uguan kanang kanon ug isa ka putahe nga na sabaw nga nay isda. Lami alagi higop ug sabaw dayon kay lain kay kung pamati ato mura ko gikanang gikabuhi nga gutom nga kanang bitong na mura kag napasaran og kaon. To make the story short, mao to siya, naabot ko og Cebu. Unya taas pa kayong istorya ang akong mga nahitabo sa kinabuhi sa Cebu. Grabe yung ang istorya ko sa kinabuhi mga kigwahers. So, ayan, dumating na ako sa Cebu. Yun ang istorya ko, paano ako dumating sa Cebu, paano kami nag-meet up ng asawa ko, so paano ako nakarating di sa Japan. Yun, sarap ng feeling na balik-balikan mo yung mga nangagini mo sa kinabuhi ba. Because of that, naging strong ako. Lagi, na-strong ko, nakabalo ko sa mga strategy sa kinabuhi, mga kigwahers. Nagbibinta ako ng pako. Yung fern ba, vegetable fern. Nagbibinta ako noon mga kigwahers. Elementary pa ako. Grabe. As in, pako. Yung fern na vegetable. Alam nyo ba yan? So, sinong nakarelate niyan? So, kumukuha kami. Binibinta namin. Tapos kinakain namin. Sinasagulan namin ng sardinas. O, diba? Kasi, itong sardinas na to mga kigwahers is part of my life. Ayan. Yun, the story of my life. Nang dahil sa sardinas, naka-story ako sa akong kinabuhi. Yun, pero I never complain kasi nang dahil dyan, naging strong ako. Tapos, alam nyo ba, maganda yung experience na yun. Kasi, naging strong ka ba? Na-remember ko ba yung mga pangyayari sa kinabuhi ko, sa mga pinaghihirapan ko, bulad, makabili ng ako ng asin. Kasi alam nyo ba mga kigwahers before, speaking of asin, sometimes hindi kami makabili ng asin, yung vitsin, ang hirap talaga. Yung sahod ng papa ko kaunti, tapos pinag-aral pa kami ng papa at mama ko. The best talaga yung papa at mama ko. Grabe ka supportive sila. Kasi grabe yung pangarap ko sa buhay. Gusto ko talaga makaahon sa hirap mga kigwahers. Kasi ang hirap, sobrang hirap. Mahirap na masaya. Ang gandang i-reminisce yung experience ko sa kinabuhi. Ayaw ko talagang i-forget yung mga na-experience ko before. Dala-dala ko. Nandito talaga sa kaloob-looban ko yung mga experience ko. Kasi yun ang nagbibigay sa akin ng yung maging mas strong ka, makaya mo yung lahat ng mga problemang darating sa'yo kasi because of that experience, naging strong ako. Yun, share ko lang. Hindi ko talaga ikinahihiya yung mga experience ko sa kinabuhi ko. Bisan asa na malagpot sa atong istorya nang dahil sa sardinas. Sarap. Kuya butod. Kumain ako ng sili. Sobrang sarap. Pasensya sa akong video karon ha kay nakahilak magugamay. Nabugna akong Milo mga kigwahers noon. Mag-shout out ko sa akong the best father ug mother diha sa Kadalian, Baguio District, Davao City. Hi ninyo maug pa. Shout out sa akong mga igsuon diha, sa akong mga silingan. Shout out ko sa akong mga pinalanggang subscribers. Kahit baguhan ako sa YouTube naging
100 subscribers na tayo mga kigwahers. Thank you so much. Yung asawa ko is business trip siya today. So kami lang ni Sarah ngayon ang matutulog dito sa bahay. So, good thing kasi not so long yung business trip niya. Just one night and 2 days lang. So, bukas ng gabi siya darating dito sa aming bahay, Saturday. So, today is Friday. So, andito lang kami sa bahay ni Sarah. So, ubos na yung ating pagkain mga kigwahers. So, thank you Lord. So, I think that's it for today's video mga kigwahers, no? Kasi, sobrang long na yung ating istorya. Before I end this video, magpapasalamat muna ako sa inyo kasi 100 subscribers na tayo mga kigwahers. So, I'm very grateful na andyan kayo sa akin na palaging sumusuporta. Hindi nyo ako iniiwan. Salamat ng marami talaga. Thank you so much mga kigwahers. So, sa wala pa nakasubscribe, please do subscribe. Hit notification bell para updated kayo sa aking next video na i-upload. Yasu minasai! See you on my next vlog. Bye!